Araw mga kaistorya, welcome sa bagong edition na naman sa ating Mag-Istorya ta Info Vlogs. Kung ikaw ay bago pa lang nakabisita sa aking YouTube channel, please subscribe. Kung ikaw naman po ay nanonood sa aking Facebook page or TikTok account, please follow. And mga kaistorya, please help me grow my subscribers by sharing it to your friends. And please don't forget to like and comment also on the topic that we will discuss today, mga kaistorya. And if nagandahan ka o sabihin na lang natin na-touch ka sa ating pinag-usapan ngayon, nasiyahan ka, you can express your gratitude or thanks by clicking this icon nandyan yan sa lower right ng video na ito. Then after clicking that one, may mga instruction dyan at kayo na po ang bahala, mga kaistorya. At bago natin simulan ang ating balitaktakan, mga kaistorya, kung ikaw ay naghahanap ng trendy, affordable, classy, fashionable dress, apparel for women, you can visit the FB account of my wife, Glynis May Arsua. Mga kaistorya, andyan sa screen makikita nyo. You can add her or follow her. And pwede kayong mag-order kahit saan mang sulok ng Pilipinas kayo, kasi pwede man kaming mag-ship ng inyong mga order. Pwede nyo siyang abangan sa kanyang live. Normally nagla-live yan siya ng hapon, mga bandang 1:00 ng hapon, at nagla-live din siya ng gabi, mga 7 or 8 ng gabi, mga kaistorya. So mayroon tayong isang pag-uusapan ngayon, informative topic, but before that, para mas lalong tumalas ang ating isipan, mga kaistorya, para mas lalong gumana at uminit ang ating balitaktakan for today, ito muna, Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Ito ay isang food supplement. Ito ay organic blue-green algae na itinanim sa isang environment with very low pollution. Itinanim ito sa isang fresh mineral water. Marami itong mga nutritional contents, mga kaistorya, na kailangan ng ating katawan para mamamalaging malakas at masigla. Genesis Organic Spirulina, available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Kung kayo ay taga ibang bansa, pwede nyo itong i-order online, mga kaistorya. Available na ito, ang Genesis Organic Spirulina. So tuloy-tuloy na tayo sa ating balitaktakan, pero hindi kasi gagana tayo, mga kaistorya, kung hindi tayo titira ng Genesis Organic Spirulina. Tandaan niyo, mga kaistorya, Genesis Organic Spirulina. Usapang agrikultura tayo, mga kaistorya. Namumroblema ang ating bansang Pilipinas, particularly ang mga Pilipino, nagtatanong, nalilito, bakit ang mahal-mahal ng mga agricultural products sa Pilipinas? Isama na natin ang karne ng baboy, karne ng manok, isama na rin natin ang isda. Gayong ang Pilipinas ay napakayaman sa agrikultura. Yung lupa, mahulog lang yung buto ng pakwan. Mga ilang araw ay tutubo na yan, mga kaistorya. Yung dagat natin, nako, ang daming isda. Diyan lang sa Gensan, nako, ang dami, mga kaistorya. Tapos pagdating sa piggery,
ay itong ating bansang Pilipinas ay very potential for piggery industry, hog industry, kahit poultry, mga kaistorya. Pero nagtataka ang marami, bakit ang mamahal ng mga produktong ito? Well, sa aking ginawang pag-aaral nung when I was still in college, meron akong minor subject, economics, mga kaistorya. Sabi ng aming professor, ang isang produkto daw ay magmamahal kung marami ang demand, kaunti lang ang supply. The price will go up. Kung magmahal ang mga presyo ng gasolina at krudo, hindi na tayo magtataka niyan kasi walang atin eh. Yung gasolina at krudo ay inaangkat pa natin at ini-import pa natin sa ibang bansa. Wala man tayong sariling production ng gasolina at krudo. Pero itong agrikultura, mga kaistorya, nakapagtataka. Kaya merong isang idea na pumasok sa isipan ko. Kasi itong tinatawag na agricultural program, sa maalala ko, may inilunsad ang pamamahala ng iglesia a few years ago. Actually, bago mag-pandemic, naglunsad ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo ng isang proyektong pang-agrikultura. Ito ang tinatawag na gulayan sa bakuran. It is very clear in my mind na ang layunin ng programang ito para malunasan ang gutom, to combat hunger. Kasi naman, kung meron kang gulayan sa bakuran, hindi ka na mamumroblema sa pagkain kasi meron ka ng gulayan sa bakuran eh. Actually, mga kaistorya, kung magsuri kayo sa Iglesia ni Cristo, isa ito sa malalaman nyo na noong pumutok ang pandemic, maraming mga kapatid ang nakinabang sa programa ng pamamahala na gulayan sa bakuran. 'Di ba nag-lockdown 'yon, 'di ba? Hindi ka halos makalabas. Hindi ka makabili ng pagkain. Pero ang mga kapatid na nagkaroon ng gulayan sa bakuran, mga kaistorya, hindi na problema sa pagkain. Bakit? Meron silang gulayan sa bakuran. So, kahit simpleng programa lang yun ng pamamahala, simpleng programa pero napakalaki ng impact. Talagang na-hit yung goal na malunasan ang gutom. Ngayon, napag-isip-isip ko, since the Philippines is an agricultural country, bakit hindi ito gayahin ng gobyerno? Bakit hindi ito i-adopt ng gobyerno, itong gulayan sa bakuran ng Iglesia ni Cristo? Itong gulayan sa bakuran ng Iglesia ni Cristo, i-adapt ito ng gobyerno natin in a wider and in a bigger scope. Not necessarily na pati ang pangalan ng programa ay gayahin. Pwede siyang, ang concept lang gayahin, pero mas improve kasi gobyerno na eh. Mas marami ng resources. Ano kaya, mga kaistorya? Kasi dahil sa ang mahal na talaga ng pagkain, mga agricultural products, di ba? Kamatis na sa mga 400 peso. Isipin mo yan, kamatis na sa 400 pesos ang kilo. Kahit sili, nasa mga 700. Ang Iglesia ni Cristo ay mayroong gulayan sa bakuran. Ano kaya kung ang gobyerno ay magkakaroon din ng programang farmland sa pamayanan? Ulitin ko ha, ang gobyerno ay magkakaroon ng programang farmland sa pamayanan. Ang farmland sa pamayanan, bawat local government unit ay magtatatag ng isang
farm. Each local government unit will establish or will create a farm. Ito ay pangangasiwaan ng Department of Agriculture. Bawat LGU mga kaistorya, bawat LGU may sariling rice farm, may sariling vegetable farm, may sariling fruit farm, may sariling fish pond, may sariling poultry, at may sariling hog or piggery, mga kaistorya. Isipin nyo mga kaistorya, kung ang gobyerno, ang bawat local government unit ay may sariling farmland na ide-develop. Ilang farmland yan sa buong Pilipinas. Dadami ang production natin. Tataas ang agricultural production natin. Sa ganung paraan mga kaistorya, magiging mura ang ating mga agricultural products. Magiging mura ang bigas. Magiging mura ang isda, ang karne ng baboy at ang karne ng manok. At baka nga dumating pa sa punto na imbes na tayo ang mag-i-import, tayo na ang mag-i-export ng ating mga agricultural products. Kung i-apply natin ang law of economics mga kaistorya, mumura talaga siya. Bakit? Dadami ang production, mas tataas ang supply over the demand. So ano mangyayari sa presyo? Liliit ang presyo mga kaistorya. Kaya lang naman ang mahal-mahal ng mga agricultural products natin ngayon kasi ini-import pa natin sa ibang bansa. Di ba nakakatawa? Philippines is an agricultural country but we are importing agricultural products from other countries. Kahit nga galunggong may mga pagkakataon nga, may mga incidents nga pati galunggong ini-import na natin. Mahal talaga yon kasi import bibili tayo. At kapag bibili tayo sa ibang bansa, gagamit tayo ng dollar. At alam naman natin ang taas ng dollar ngayon over peso. Kaya sana magseryoso na ang ating gobyerno sa aspetong ito. Kasi alam nyo mga kaistorya, kahit ang isang mahirap na Pilipino, hindi na magrereklamo yan basta may laman lang ang tiyan. Tayong mga mahihirap, wala na tayong mataas na inaambisyon sa buhay. Makakain lang tayo 3 beses sa isang araw. Meron lang tayong mailapag na mga pagkain dyan sa ating mesa. Okay na tayo mga kaistorya. Paano mangyayari yan? Kung talagang tutukan ng ating gobyerno ang agricultural sector ng Pilipinas. Baka pwedeng makonsider ito. Kung nakaya ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng gulayan sa bakuran, bawat household kasi ng Iglesia ni Cristo, bawat sambahayan, in-encourage ng pamamahala na magkaroon ng gulayan sa bakuran. Talagang malaki ang naitulong nun sa pandemic. Hindi nagutom ang mga kapatid dahil sa programang yun. Maliit lang yon na programa pero napakalaki ang impact. Ano na lang kaya if we will do that in a wider and in a bigger scope? Farmland sa bakuran. If I'm going to summarize it mga kaistorya, each local government unit will acquire a piece of land and develop it into a farm. Make it a rice farm, vegetable farm, fruit farm. Develop a poultry, a piggery there, a fish pond for food production. Each local government units. Ilang government units ang mayroon ng Pilipinas? Ang dami. At sa ganung konsepto mga kaistorya,
magiging busy ang ating Department of Agriculture. Kesa naman seminar lang ng seminar, training lang ng training. Walang masyadong actual, mga kaistorya. Ano? Mga kaistorya, ano masasabi mo sa pinag-usapan natin ngayon? Please write your comments below, mga kaistorya. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe on my YouTube channel. At kung ikaw naman po ay nanonood sa aking Facebook account or TikTok account, please don't forget to follow my TikTok account, and please help me to grow my subscribers by sharing it to your friends, and make this content interactive by doing your likes and making your comments. At kung ikaw po'y nasiyahan at natuwa pa, ay nako, meron ding ibang paraan to express your happiness and support by clicking that icon. Itong nakikita nyo sa screen, yan ay makikita nyo sa lower right ng video ito. And after that, pag-click mo dyan, meron ka pang makikitang mga instruction. At nasa inyo na yan, mga kaistorya, kung itutuloy nyo o hindi. Maraming salamat po, at hanggang sa susunod nating pag-uusap.